Ganito naman ang pag-operate nito kapag aalisin mo yan. Kasi ang nakakarga dyan dapat is 1 kilogram only. Ito yan. Pag tinanggal yan, tatanggalin mo dun sa loob. Ipipress mo, then rotate. Para matanggal to. Yan ang itsura niyan. Yan, pwede mo nang kargahan ng 1 kilogram. Ito na yung wire kapag ready na. Gagamit ka ng pliers para matanggal mo siya. Make sure hindi mo bibitawan yung rolyo niya kasi tatakbo yan. Pangit kasing ilagay kapag lumuwag yung rolyo. Kaya huwag mong bibitawan. Ito naman, ibababa mo lang yan. Taas. Ngayon, ang size ng wire is 1.0. I-check mo to kung 1.0 yung roller nya. Check natin. Ito, natatanggal yan. Merong nakalagay dyan yun, no? 0.8. Ibig sabihin, mali. Kapag 0.8 yan, babaligtarin mo lang 1.0 yung nasa labas. Kaya 1.0 yung nasa labas, ito yung ikakabit mo dyan. Kasi yung wire kong ginamit is 1.0. Then ibabalik mo ulit dyan. Madali lang naman tong ikabit. Okay. Then ito, papasok mo na doon. Kailangan yung roller niya pababa para tumama doon. Huwag pataas, huwag baligtad. Kasi may hihirapan siyang pumasok. Then lalagay mo na to. Then eto na. Push and rotate lang yan. Then pasok mo na dito sa papunta doon. Teka, para makita natin sa camera. Then papasok doon. Yan, huwag mo pa rin bibitawan kasi pag tumakbo yon, pangit kasi pag lumuwag. Ngayon, pwede mo na yung ibaba. Then ilalak mo siya dyan. Ito, higpit at saka paluwag ng rolyo. Ngayon, nakakonect na siya. Nasa loob na. Testingin muna natin yung ismaw niya. On and off power, nasa likod lang. Open mo lang yan. Then, pupunta tayo dito sa front. Okay, ito yung ground. Ang ground ay sa positive. Yung mga welder na expert, nagtatanong bakit sa positive yung ground. Hayaan natin dahil yung manufacturer niyan, dinesign niya yun, na baligtad doon sa normal. Kaya okay lang yun. May drawing na doon ng ground, kaya hindi na natin po problemahin yan. Ngayon, ito naman, yung handle ng ito. Sa negative naman. Okay. Ito yung switch, sa baba ay ismaw. Pag pinindot mo ang paitaas, yun naman ang sa MIG. Ngayon dito tayo sa baba. Dito tayo maghihinang. Try na natin. Okay, nagpa-function ng ayos ang ismaw. Ngayon itataas natin dito. Pupunta naman tayo sa flux core. Okay, tanggal natin ng etong handle nung isa. Matitira yung ground. Ilalagay natin ngayon ay eto. Eto naman. Okay, ito naman. Insert rotate lang to. Ito yan, yung pinaka-handle ng flux core. Ito yan. Pagka-rotate mo, merong isang kable
Meron siyang dalawang butas. Ito kasi dalawang butas siya. Ito, apat. Kaya hindi ka magkakamali dyan. Kaya dito ka lang sa dalawa. Teka, hawak ko cellphone. Yan, ganyan na itsura niyan pag nakakonect na. Ibig sabihin, yung wire dito, papasok na dyan. Bago mo palabasin ang wire, tanggalin mo muna to. Ito, hinihila lang yan. Then ito, naka-thread lang. Pwede kang gumamit ng tools para paluwagin. Para mabilis yung paglabas ng wire at hindi sumabit. Ngayon, ang pipindutin mo lang dyan, pwede siyang pindutin dito ng manual, dito. Ngayon, try natin kung iikot yon. Itong switch, nakalimutan kong pindutin. Ito, mayroong pang isang switch. Ito, dapat itataas, nandun yung logo niya. Dapat naka-switch ka doon kasi mag-i-start tayo ng yan. Kaya ito yon. Mapapansin nyo, umiikot na siya kapag ka sa switch ko pinindot. Ngayon, kung gusto mo ng mabilisan, yung kulay pula na switch na yon, para yun sa mabilisan, dire-diretso. Yun yung pipindutin ko. Ayun pala, manual pa rin to. Kaya dito na tayo sa switch na to. Parehas yung function niya. Ito kasi isang pindot lang. Hindi gaya ng ibang unit na pagpindot mo automatic. Ito, manual. Ito na, lumabas na. Kaya ibig sabihin, pwede mo nang ibalik ulit. Itong tip niya, kailangan ito ay 1.0. I-check nyo, may naka-emboss na print doon, 1.0. May tatak yan. Yung 0.8 may tatak din. Kaya pwede nyo i-check. Okay. Ito, pwede na nating isalpak. Then, try natin. Okay. Okay. Okay ang ating performance. Ito kasi yung machine na kayang kumarga ng 5 kilos. Kaya in-actual demo natin, dalawang unit ito, na-wrong send to ng supplier. Kaya i-demo natin kung paano gamitin kasi ito ay bagong unit din.